hindi na tayo nagpatuloy, yung taong kinatisudan natin ay nagpatuloy at humingi ng tawad sa Lord, yung tao maliligtas, pero ikaw na natisod, Hindi. saan ka pupunta? Impyerno. Ayan. So, importante MSCC Church na pagdating sa paglilingkod, huwag niyong titingnan ang tao. Huwag niyong i-idolize ang tao. Kahit gaano yan kagaling, kahit gaano yan kagaling mag-pray, kahit gaano yan kagaling magsalita, hindi yung pananalita, hindi yung pagpipray, hindi yung tagal ng pagpapasting ang basihan, kundi yung buhay at gawa. At kung tayo man ay dumadating sa point na tayo ay nagkakamali, huwag tayong lalayo sa Lord. Kasi ang Lord, ilang beses ka mong magkamali, pag lumapit ka, papatawarin ka kaagad. Minsan kasi, tayo mismo hindi natin pinapatawad yung ating mga sarili. Diba? Katulad ni David, di ba? Sabi niya, nagkasala ako kay Yahweh. In seconds lang, pinatawad agad siya ng Diyos. Ang kailangan lang, maging totoo na, Lord, nagkamali ako. Tapos yung problema, diba? Hindi na kailangan takpan at hindi na kailangan palawakin. Ang buhay nating mga Kristiyano ay kailangang magtagumpay dahil kung hindi tayo lalaban hanggang sa katagumpayan, magbubuni si Satanas. Amen? At katulad ng sabi ko kanina, ang mensaheng ito ay para sa ating lahat. Amen? Na kapag sinabing leader, hindi lang ito tumutukoy sa grupo, kundi tumutukoy sa isang ama, sa isang ina, sa isang kaibigan, sa isang elders, at tayo mismo sa ating mga sarili. Pero ang tanong, paano nga ba maging matagumpay na leader? Kung magbabasa tayo ng maraming books, marami po tayong makukuhang tips kung paano maging successful na leader. Pero sa ngayon po, ang babasihan po natin ay walang iba kundi ang Biblia. Amen? Paano maging matagumpay based on Bible. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa upang kung paano naging matagumpay ang mga nagdaang hari na nabanggit sa Biblia. So number 1, sabi dyan, good leader trusts the Lord, never relate to him herself. Ayan. Sabi po dyan, ang mabuti pong leader ay nagtitiwala sa Diyos at hindi nananangan sa kanyang sariling karunungan. Ito na ang mabuting leader po, sabi po ng Kawikaan, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sabi po dyan, kay Yahweh tayo magtiwala. Paulit-ulit kong sinasabi sa iglesyang ito na meron tayong 4 na boses na naririnig. Yung boses natin, yung boses ng ibang tao, yung boses natin at yung boses ng ibang tao, minsan ito'y tama, minsan ito'y mali. Yung boses ni Satanas, na alam nating laging mali. At yung boses ni Yahweh ng Diyos, na alam nating laging tama. O kanino tayo dapat sumunod? Hindi ba kay Yahweh? Kasi kung tayo, opinion natin, karunungan natin, at karunungan ng ibang tao, maaaring minsan tama, minsan mali. Pero kung kay Yahweh tayo magtitiwala, sinasabi po dyan, tayo ay magtatagumpay. Kaya sinabi ni Yahweh ang bagay na iyan, kasi maraming tao ang ginagawang huli si Yahweh. Diba? Parang kapag may problema, gagawa muna ng hakbang kung paano susolusyonan yung problema. Pag hindi kaya, saka pupunta ng simbahan. Tama-tama. Diba? Madalas kapag may problema, hinaharap natin yung problema sa sarili nating karunungan. Diba? Kaya sasabihin natin, Lord, hindi mo na ako magsisimba, problemado ako. Lord, magiging malinis muna ako bago magsimba. No. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili ng mag-isa. Kailangan mo ang Diyos. Diba? Ang isang leader, kung gusto niyang maging matagumpay sa buhay, kapag merong mga bagay
siyang dapat pagdesisyonan, hindi siya nananangan lang sa sarili niyang karunungan, kundi nagtatanong siya, naghahanap siya ng tao rin na pwedeng mag-advise sa kanya. Tandaan niyo po to, ang mga scientists, kahit gaano katalino ang scientist, hindi nila binubuo ang isang product na wala ang opinyon ng ibang scientist. Kailangan sa pagdating sa pagdidesisyon, lagi tayong nakikinig o naghahanap ng advisor na pwedeng mag-advise sa atin. Ang mga haring naging matagumpay sa Biblia ay mayroong mga propeta na nag-advise sa kanila. Sino po yung kilala niyong hari? David. Si David. Sino ba? Si Solomon. Sino ba? Yung unang hari ng Israel. Tudas na. Si Saul. Ayan. So ngayon, pag-aralan natin ang buhay nilang tatlo. Si David, alam natin na si David ay naging successful na leader. Pero kahit successful na leader si David, dumating siya sa point na